Pero alam mo ba na kahit nasa bukid ka, nasa probinsya ka, nasa paligid mo na ang may pinakamalaking potensyal na uunlad na negosyo. Ang simpleng negosyong manukan, itikan, kambingan at babuyan. Gawin nating malaking negosyo na may malaking income na pwedeng maging doble, triple o higit pa sa posibleng kitain mo doon lang sa pag-aalaga mo ng mga livestocks. Simulan natin sa ducks. Ang madalas na pumapasok na income sa atin ay itong pagbebenta natin ng itlog at pagbebenta natin ng mga ducks naman na pang meat o yung mga kinakal na nating ducks o mga lalaking ducks na gagawin namang bilang pangkatay. Bukod pa dito ay marami pa tayong pwedeng kitaan dito sa pag-aalaga natin ng ducks kung gusto pa natin mag-improve yung ating kita o yung ating business. Magkakaroon lang tayo ng dagdag na trabaho, dagdag na hassle, pero dagdag naman ito sa income na maaaring maging doble o triple o higit pa yung kikitain natin. Actually, itong idea natin ay common lang din ito at sigurado na iisip na rin ito ng mga nag-aalaga ng ducks. Pero gagawin lang natin itong parang eye-opener lang o mind-opener lang natin na talagang may posibleng mas malaki pang kita dito sa pag-aalaga ng ducks. Ang maaari pa natin gawin upang mapaunlad o mas mapapalago natin yung kita dito sa produkto mula sa ducks ay pwede natin gawing itlog maalat, gawin nating balut at magtayo tayo ng sarili nating tindahan para doon sa mga produkto natin mula sa ducks. So doon nandun yung potensyal na mas malaki yung kikitain natin dahil direkta na natin mabebenta ito sa mga consumer o kaya kung may bibili na wholesale pwede rin nating bentahan sila upang mas mapapalago pa natin yung ating business. Minsan siguro may mag-react. Mahirap yan, bibili pa ako ng incubator, mag-aantay pa ako ng matagal na panahon, magre-rent pa ako ng tindahan, baka naman malugi ako. Actually yun din yung nabanggit natin kanina na dagdag na hassle, dagdag na trabaho. Pero may malaki namang chance na kikita ka dito. Basta't marunong ka lang mag-add, mag-minus, alam mo kung magkano yung nagastos mo, at alam mo kung magkano dapat na ipapatong mo doon sa bawat produkto mo. At doon sa yung pinakapuhunan kasama na doon yung presyo ng itlog, yung gastos sa kuryente, yung maintenance ng incubator, yung renta mo sa tindahan, at lahat pa ng gastos mo bilang pang maintenance. Yung doon naman sa ginastos mo sa iyong ginawang tindahan, sa gastos mo sa mismong pagbili ng incubator, mababawi mo yun habang tumatagal yung iyong negosyo. Yun nga lang, medyo mag-aantay ka ng tamang panahon. Kaya pag nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa ini-expect dito na kikita ka kaagad ng malaki. Dahil ang mas malaking kita na dito, doon mo na makikita yung success ng iyong business kapag medyo tumatagal-tagal na yung iyong negosyo. So, ang pinaka-importanting investment din dito sa business ay yung panahon, yung haba ng panahon. Dahil doon sa simula, yun nga, may gastos ka pa, gumagastos ka pa, yung mga pinanggastos mo, kailangan mo pang bawiin. Tapos yung mga customers mo, sa simula pa lang, siyempre pinapakilala mo lang yung produkto mo. So, hindi pa ganun kadami yung nakakaalam doon sa iyong bagong pinoproseso na produkto mula doon sa mga itlog lang, sa mga meat lang. Dahil unti-unti pa yan malalaman ng mga paligid mo, ng mga kapitbahay mo, ng mga tao doon sa community ninyo. Ang dapat lang para magkaroon ka ng isang magandang relationship doon sa mga customers mo, bigyan mo sila ng quality na produkto. At kailangan syempre mabait ka rin na makitungo doon sa mga bumibili sa'yo. At importante rin na isi-sales stock natin sila. Kailangan malaman nila na yung produkto mo ay galing mismo sa farm mo. Malaman nila kung paano mo pinapalaki yung ducks mo, ano yung pinapakain mo. Yun din ay magdadagdag ng tiwala nila sa'yo. Bukod doon sa itlog na ginagawa mong itlog maalat, ginagawa mong balut. Doon naman sa duck meat, kung pwede kang magtayo ng iyong karinderya, kung pwede kang magtayo ng iyong restaurants, pwede ka gumawa ng sarili mong recipe mula doon sa duck meat. O kaya magluto ka ng mga sikat na luto ng ducks katulad ng adobong itik, fried itik, patutin, o kaya yung kalderetang itik. So marami pang luto na pwede nating pag-aralan dito sa meat ng ducks. At bukod dito sa mga nabanggit natin, pwede pa nating i-explore kung ano pa yung luto na pwede nating gawin mula dito sa ducks. At kung paano pa natin bigyan ng value yung mga produkto natin mula dun sa meat at mula dun sa egg. Dahil kung may value in terms of quality na idadagdag mo pa dun sa yung mga produkto, sigurado babalik-balikan ka ng mga bumibili at magre-refer din sila nito sa mga kakilala nila at lalong lalaki yung business mo. Kaya kung may plano tayo mag-alaga nitong ducks bilang itik farmer o pag-aalaga ng ducks na magbebenta ng egg, magbebenta ng meat. So bukod doon ay marami pang pwedeng i-explore pagdating dito sa duck farming para kumita pa ng mas malaki. Ngayon naman dito tayo sa chicken farming. Ganon din dito sa pag-aalaga ng manok. Ang usual din dito na produkto ay itong egg, ang itong meat, na madalas sa ating mga farmer, ang binibenta natin ay yung mga ganun lang, mga itlog, mga karne, yung pangkatay. Kung saan dito gusto natin na mas malaking kitaan, pwede rin tayo dito mag-explore. Kahit ang second stage natin ay itong pagbibenta natin direkta sa consumer, magbukas tayo ng tindahan o kaya mag-rent tayo dun sa palengke para may sarili tayong pwesto. So mula na sa atin mismo o mula na sa farm natin mismo yung ibebenta nating karne dun sa palengke. Bukod pa dito, pwede rin tayo mag-explore dito yung egg ng manok. Pwede natin subukan, nagawin nating balut. Pwede natin subukan, nagawin nating itlog na maalat. Hindi ko pa ito nasubukan pero tingin ko pwede naman ito. Dahil noon, yung mga manok namin kapag mayroong hindi napisa na itlog, niluluto yun ng tatay ko. At yun pala, balut pa pala. Ibig sabihin, huli yung itlog. Posibleng may humahalo doon na ibang manok. Kaya hindi siya sumabay sa pagpisa. So ayun, kinakain namin balot na itlog ng manok. So ibig sabihin, pwede natin gawin itong itlog ng manok bilang balot. So yun yung pwede natin gawin kakaiba. Dahil madalas na balot ay galing dun sa itlog ng mga ducks.
Malay natin tayo na yung isa sa pinaka-unique na nagbebenta ng balut. So, pwede tayong dayuhin kasi kakaiba yung balut natin eh. Ganon din doon sa itlog na maalat. Pwede tayo mag-explore, pwede tayo mag-try na yung itlog ng manok kung pwede natin gawing itlog na maalat. Dahil ang usual lang din na ginagawang itlog na maalat ay itong itlog ng ducks. So, yun yung exploration na pwede natin gawin sa farm natin. So, marami tayong pwedeng gawin. Hindi tayo bastang napupunta lang dun sa kung anong meron ngayon hanggang kinabukasan, hanggang sa future, ganun pa rin. So, marami tayong pwedeng subukan, marami tayong pwedeng gawin na posibleng magpapalaki pa ng income natin dahil nagdadagdag tayo ng value dun sa mga produkto natin. Actually, itong paggawa ng itlog na maalat mula dun sa itlog ng manok ay hindi ko rin na-try. So, ibig sabihin ito ay susubukan pa lang natin. At hindi pa rin natin sigurado kung pwede ba talaga ito. Kaya kung ikaw nasubukan mo na, please comment down below din para alam natin na talagang pwede. So dito naman sa meat ng manok, marami tayong pwedeng gawin. Kung meron tayong pera, meron tayong budget na pampatayo ng karinderya, pampatayo ng restaurant, marami tayong pwedeng gawin mula dito sa karne ng manok. So pwede tayong magluto ng adobo, ng kaldereta, pwedeng gawin natin lechon, fried chicken, tinula, inihaw, ginataan, pinatuyo sa gata, pinanhalo sa gulay. Yung bago ngayon na honey garlic chicken, creamy garlic chicken, o kaya ay barbecue. So, napakaraming recipe ang pwede natin gawin mula dito sa karne ng manok. O ganun din itong ganitong negosyo. Magsisimula rin tayo sa maliit lang yung kinikita. Okay, minsan wala pa tayong kinikita kasi nagsisimula pa lang na ibalik natin yung mga gastos natin o yung return of investment. At dito, kung bibigyan natin ng dagdag na value o dagdag na quality yung ating produkto, may mas malaking chance din tayo na tatangkilikin tayo ng mga bumibili. At ganun nga lang din ito, medyo matrabaho, medyo hassle, medyo dagdag sa gagawin natin, dagdag sa isipin natin. Pero dito naman, hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang negosyo, na ibang gawing negosyo. Kasi doon pa lang sa pagmamanukan mo, marami ka nang pwedeng ma-explore, marami ka nang pwedeng gawing business na maaaring magpapalago ng iyong pamumuhay lalo. Ngayon dito naman tayo sa pag-aalaga ng kambing. Actually, pagdating dito sa pag-aalaga ng kambing, mga nababanggit na rin natin ito sa iba nating mga contents. Maaari din tayong kumita ng triple dito sa pag-aalaga ng kambing, sa pagbebenta natin ng karne ng kambing, pagbebenta natin ng milk ng kambing, kung saan ito ay pwede rin natin ibenta direkta sa consumers. Pwede tayong mag-open ng tindahan natin, pwede rin tayo mag-rent ng space sa palengke, tayo na mismo magbebenta ng karne ng kambing natin doon sa palengke. Dahil madalas ngayon, pagdating mo sa palengke, wala na talagang masyadong binibenta ang karne ng kambing. Dahil madalas mabilis itong nauubos. Ganun din dito sa pag-aalaga ng kambing. Pwede tayong magbukas ng ating sariling tindahan, pwede tayong mag-open ng kambingan na kung saan doon nagbebenta tayo ng mga putahe ng kambing. Pwede tayong magbenta doon ng kaldereta, ng papaitan, kilawin, goat curry, at marami pang ibang luto mula doon sa ating karne ng kambing. Dahil marami ang kumakain nito at maraming tumatangkilik dito sa karne ng kambing. Dahil bukod sa napaka-healthy nito, medyo mas mababa pa ito doon sa fat, sa calories, kaysa doon sa iba pang mga beef, sa pork. Pagdating naman sa milk ng kambing, marami rin tayong pwedeng gawin dito. Bukod sa napakasustansya ng gatas nito, kung may kakayahan tayo, yung milk ng kambing po pwede rin natin gawing cheese. O yung iba, para dun sa pampakinis ng balat nila, pwede rin ito gawing soap, ng lotion. Pero dito kailangan na natin ng mga gamit. So dito kailangan mo rin mag-invest pagdating dun sa mga kagamitan para makagawa ka na ng mga ganitong klaseng produkto. Dito naman sa pig farming, hindi natatapos ang kitaan dito sa pagbebenta lang nung panglitsyon na baboy, pagbebenta nung pangkatay na baboy. Kung gusto nating mas malaki pa yung kitain natin, pwedeng gumawa rin tayo ng sarili nating tindahan. Mag-open tayo ng stall sa palengke para doon natin ibenta direkta sa consumer yung mga karne ng baboy natin. O kaya mag-open tayo ng litsunan na kung saan tayo mismo ang maglitsyon ng baboy para mas malaki yung kikitain natin. Bukod pa dito, kung halimbawang mura yung baboy sa panahon ngayon, pwede rin natin gawin itong tosino, longganisa, hotdog, barbecue, at marami pang ibang processed food na pwede natin gawin mula dun sa karne ng baboy. Marami na tayong nakikita lumalago dito sa ganitong mga negosyo, kaya tayong mga pig farmer, pwede rin natin gawin to. Lalo na kung nakaipon na tayo, meron tayong puhunan, pambili ng mga kagamitan at pangkuha ng permit, pwede rin natin gawin ito. So dito sa mga nabanggit natin mga livestocks na maaari nating subukang alagaan at pwede nating i-explore kung ano pa yung business na pwede nating gawin, marami pa ang pwede nating gawin at marami pang ibang hayop din na pwede nating alagaan na kikita tayo ng double, kikita tayo ng triple. Kailangan lang natin magdagdag ng extra kasipagan, extra effort, extra na panahon upang madagdagan din ng extra income yung ating negosyong farming. Pero kapag nagnenegosyo tayo, kailangan alalay lang tayo, gawin lang natin yung pinaka-best natin dahil hindi naman lahat ng negosyo na sigurado magtatagumpay. Hindi naman lahat ng negosyo hindi nalulugi. At karamihan sa mga nagnenegosyo, mga malaking businesses, dumadaan din sila sa pagkalugi bago sila nagkaroon ng milyon-milyon na income mula dun sa kanilang mga negosyo. Kaya pag nag-invest tayo, nagnegosyo tayo, huwag tayong masyadong ma-pressure. Gawin natin yung pinaka-best natin para